Who believes in God po? Who believes in God? Lahat naman. Hindi ka naniniwala sa Diyos, ikaw atheist ka. Okay, lahat naman. Perfect, perfect. So, my first question is, kung mamamatay kayo ngayong araw, saan kayo mapupunta? Sa langit? Saan? Saan ka? Saan daw yun? Saan daw yun? Yung ganun na mga Purgatory. Purgatorio. Langit, sino pa? Kasi before you... Sa impyerno, wala? Ay, Okay. medyo masaya. Hindi mo alam. Depende po kay Papa Jesus. Okay, sige. Ikaw, hindi mo sure kung saan. So, may heaven, may hindi sure, may hell. Bakit sa heaven? First question. Kasi po, sabi nila, pag namatay ka, mabubuhay ka na. Dahil? Dahil mabait ka. Okay. Sige, okay lang. Actually, magandang mga sagot yan. Bakit hindi mo sure? Ikaw? Hindi mo sure sa buhay mo, no? So, let me share you the good news, the gospel. Okay? But before that, share ko yung bad news muna. Para mas ma-appreciate nyo yung good news. So, bad news muna. The bad news is, banal ang Diyos, perpekto ang Diyos. At siya ay righteous. Matuwid siya. Paano naging bad news yun? Kasi tayo hindi. Sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Ibig sabihin, lahat tayo nagkasala. Sino nagsinungaling na dito? Lahat tayo, di ba? Countless. Countless. Diba? Countless times. Hindi na natin mabilang, no? Sabi sa James 2 verse 10, mabreak mo lang isang law, na-break mo na lahat. Guilty ka na sa lahat. So kahit na nag-white lie ka lang sa buong buhay mo, guilty ka na mapupunta kang impyerno. Sabi sa Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo, nagtatrabaho, sumusweldo ng pera. Sa Bible, sabi doon, ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At deserve natin yun dahil lahat tayo nagkasala. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. So deserve nating mapunta ng impyerno. No? That's the bad news for us. We are hellbound. On the way na tayo sa impyerno. So this is my question. Anong ginawa ng Diyos para hindi na tayo pumunta ng impyerno? Inalay niya yung anak niya. Sino yun? Jesus. Okay? Tama yun, no? Pero lahat tayo narinig na yun. Bata pa lang tayo, narinig natin yun. Pero hindi lahat binavalue yun. Kasi hindi naiintindihan. Okay? So, paano naging good news yun sa atin? Ano naman kung namatay si Jesus sa cross? Ano naman sa atin yun? Okay? Yung 10 Commandments, ang tawag doon, moral law. Ikaw at ako, binarake natin yun. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is hell. Tinutukoy nun hell. Yung death na binabanggit doon is hell. But God, Jesus, became flesh, nagkatawang tao siya. He took the punishment that we deserve. Dapat tayo yung nandun sa cross na yun. Tayo yung paparusahan. Dahil we commit crime against God. Dahil binarake natin yung law niya, yung commandment niya. But Jesus became flesh. He took the punishment that you and I deserve on the cross. That's why He said, it is finished. Sabi niya, it is finished. Binayaran ko na ng buo yung kasalanan mo. Past, present, future sins. No? If, eto na, paano natin matatanggap yung walang hanggang buhay? No? We are talking about salvation here. Kung paano tayo maliligtas, paano tayo mapupunta ng langit. Bakit? No? Kada segundo po, 2 tao ang namamatay. Can you imagine that? Habang nagsasalita ako ngayon dito, may namamatay na tao. That's 155,000 people a day. 155,000. Imagine niyo ganong kalaki to. Yung 155,000, kasya sa 31 na ganito. 31 soccer field. Ganong kadami ang namamatay araw-araw. Sabi sa Bible, para tayong hamog sa umaga, sandaling lilitaw agad mawawala. Darating tayo sa point na mamamatay tayo. Sa ayaw nyo man o sa gusto, pwede nyo cancelin yung appointment nyo sa doktor, pero hindi nyo pwedeng cancelin yung appointment nyo kay kamatayan. The time will come, you are gonna die. Ang tanong, saan ka pupunta? The Bible is very clear. Dalawa lang pupuntahan natin. Heaven or hell. Hell, sabi sa Bible, hindi namamatay ang uod, hindi namamatay ang apoy. Day and night, you will be tormented. Sabi doon, nagpuyat na kayo ng isang araw, sama sa pakiramdam, no? Doon, sabi doon, day and night, you will be tormented. Ganun kaseryoso ang Panginoong Hesus
about sa impyerno. No? That's why I'm saying this with a sense of urgency. Ganito ako ka-passionate because I know what I'm saying is true. And hindi nyo nare-realize, ngayon ko lang kayo nakita, pero mahal ko kayo. Iniisip ko pa lang na yung pupunta kayo impyerno, hindi ko ma-comprehend. Kasi sabi doon, di namamatay ang uod, di namamatay ang apoy. May story sa Bible, rich man and Lazarus. Sabi nung rich man, napunta siya sa impyerno, umiiyak siya. Sabi, Lazarus, Father Abraham, sabi mo kay Lazarus, ilublob yung finger niya, ilagay sa dila ko. Kasi sobrang agony yung nararamdaman niya. Sobrang torment yung nararamdaman niya. Sabi ni Abraham, wala na. Nagpadala ang Diyos ng mensahero nung nabubuhay ka pa. Anong ginawa mo? Pinagtawanan mo. Most of us, pinagtatawanan natin yung mga ganito. Right? I know that. Ganyan ako dati. Pinagtatawanan ko. Lahat ng nag-share sa akin. Baliw ata yun, no? Ba't nag-share ng corny yan, eh? Sa panahon natin ngayong corny na to. Corny na ang mag-share ng Bible. Alam niyo sabi sa Bible, Satan is the father of lies. There's no truth in him. Walang katotohanan sa demonyo. Lahat ng sinasabi niya kasinungalingan. So ngayon si Satan, pinoprogram niya ang society natin ngayon na baduy ang Bible, baduy magbasa ng Bible para malayo tayo sa Diyos. Dahil magaling siya manlinlang. Sabi sa Bible, he is like an angel of light. He can disguise himself as an angel of light. So maraming nanonormalize ngayon na okay lang, hindi naman kasalanan yan. Pero pag nagbasa kayo ng Bible, sobrang masama pala. And one of example, yun na yun. Ay, hindi na uso yan. Bible na yan. Ganyan ako dati, pinagtatawanan ko yan. But one day, you will die. Yung nanay na mahal nyo, yung kapatid yung mahal na mahal nyo, mamamatay yan. Lahat yan, nakikita nyo dito, it will pass away. No? Ang tanong, saan tayo mapupunta? We're talking about eternal life here. Ang eternal life po, ang 80 years, matanda na, di ba? Ang tagal na nun. Ang eternal life, hindi 1,000 years. Hindi 100,000 years. Hindi 1 million years. Eternity. Now, yung eternity na yon, saan ka pupunta? Saan mo ilalaan yung eternity na yon? Sa langit o sa impyerno? So, today, I'm sharing you the gospel with a sense of urgency because nakikita nyo naman, may gera, kaliwat kanan, COVID. Actually, nakasulat sa Bible lahat to. Ganun katotoo yung Bible. These are the prophecy na napufulfill na sa harapan ninyo. No? And we are not aware dahil busy tayo sa kaka-ML, kaka-social media. But ito yung mga ginagawa ng demonyo para mawala yung focus natin kay Lord. No? So, the bad news is, papunta tayong impyerno. God is holy, God is just, lahat tayo nagkasala sa Kanya. But the good news is, Jesus became flesh. He died on the cross. Binayaran niya yung kasalanan mo. If, ito na yung crucial part. Paano natin matatanggap yung salvation na yon? Maniniwala lang ba ako sa Kanya? Okay na yon? No. Even the demons believe in God. So nagtaasan kayo kanina lahat ng kamay, naniniwala ako sa Diyos. Even the demons believe in God. Sabi kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos, nangangatal pa sila. Even the demons believe in God and they tremble in terror. Nangangatal pa sila. So hindi po pwedeng naniniwala lang tayo sa Diyos. Pero hindi tayo naniniwala sa salita niya. Wala tayong pinagkaiba sa demonyo kung gano'n. So paano natin makakamtan yung walang hanggang buhay na binibigay sa atin ng Diyos? Repentance. If you put your true and genuine faith in Christ. Paano mangyayari yon? Repentance. Ano po yung repentance? Akala nyo yung repentance, yung sorry Lord, nagkasala ako. Hindi po yun ang repentance. Repentance in Greek word is metanoia, meaning change of mind. You will acknowledge na ikaw ay madumi, makasalanan, at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa tiyak na kamatayan, which is yung impyerno. Kailangan mo ng Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas, si Jesus. So, doon kasi, you show humility na sinasabi mo na, Lord, madumi ako, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa tiyak na kamatayan, which is yung impyerno. Kailangan kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, baguhin mo ko. And He will give you a new heart, a new desire. No? Pag tinanggap mo siya, doon mo na matatanggap yung libreng regalo. Sabi sa Bible, we are saved by grace. Yung grace po, hindi natin deserve, pero binibigay niya. Kaya tinawag na grace yun. We don't deserve it, but He gave it anyway. That's why it's called grace. And yun yung salvation na binibigay niya sa atin. It's a gift, regalo. Okay? So, if you die today, let's say you trust in Jesus today,
Saan kayo pupunta? Heaven. Heaven. Bakit? You trust in Jesus. Okay? Alone. Alright? Let's say, question ko, ito. I trust in Jesus. And mabuti akong tao. Mapupunta akong langit. Saan ka mapupunta? Hell. Very good. Ulit. Sagot niya, hell. Sabi ko, nagtitiwala ako kay Jesus. Binayaran niya yung kasalanan ko. Pero mabuting tao rin ako, kaya ako pupunta langit. Saan ako pupunta? Hell. Hell. Bakit? Sige. Sorry? Ulit. Sige, huwag ka mahiya. Okay lang. Kasi naniniwala lang siya na napangalaga. Okay. Self-proclaim din siya na mabait. Self-proclaim. Okay, actually, tama sa hell mapupunta. Bakit? Ito yung tanong, bakit? Kasi, hindi siya buong nagtitiwala kay Jesus. Nagtitiwala siya sa sarili niya. Okay? Na sinasabi niya, namatay si Jesus sa cross, pero mabuting tao rin ako, pupunta akong langit. Hindi ganun ang salvation. Ang salvation ay, you trust Jesus 100%. Hindi pwedeng 90% lang kay Jesus, 10% sa'yo, kasi mabuting tao ka. Ang mabuting gawa natin, walang bilang sa salvation natin. Maliligtas tayo dahil sa finished work ni Christ. 100%. Kasi siya ang nagbayad ng penalty ng sins natin, 100%. No? Hindi natin kayang bayaran yun kahit 1%. So, pag sinabi nating mabuti tayong tao, kaya tayo mapupunta langit, kanino tayo nagtitiwala? No. Pag sinabi ko na mabuting tao ako, kaya ako mapupunta langit, kanino ako nagtitiwala? Sa sarili. Exactly. Yun yung sagot. No? Pag sinabi mo na, ay, deserve ko yung heaven kasi mabuting tao naman ako. Kanino ka nagtitiwala? Sa sarili mo, hindi kay Jesus. So, let's say Judgment Day again uli. Ulitin ko question. Tinanong sa'yo ng Diyos Ama, bakit ka makakapasok ng langit? Anyone? Based sa pinag-usapan natin, bakit tayo makakapunta langit? Naniniwala. Okay, kanino? Kay Jesus Christ. Sa finish work niya. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin doon, Lord, mabait ako. Hindi pwede. Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan ginawa mo sa pagiging mabuti mo lang. Okay? Ganito analogy niyan. Nasa court of law, may judge. Si ate, robbery sa bangko. Binaril niya yung 3 guard sa ulo, patay. Hinuli siya, nasa harap siya ng judge. Sabi niya sa judge, Judge, pakawalan mo ako kasi kahapon tumulong ako sa mga pulube. That's not how it works, no? Sasabihin ng judge, baliw ka ba? I-judge ka dito sa krimeng ginawa mo, hindi sa mabuting ginawa mo. So in the same way, ganun din sa Judgment Day. Okay? I-judge tayo sa krimen na ginawa natin. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pride, pagkagalit. Yun yung crime na ginawa natin sa Diyos, no? Pero may nagbayad nun. Si Jesus. If you put your trust and faith in Jesus, binayaran na yung kasalanan mo, past, present, and future sins. So, if today's Judgment Day, tatanungin ka ng Diyos Ama, bakit kita papapasukin dito? Anong sagot natin? Because, dahil ba mabuti tayo? No. Because of what you did on the cross. It's all about Him. Dahil sa ginawa ng anak mo sa cross, binayaran yung kasalanan ko. That's the only reason why we are going to heaven. Not because of you, not because of your good works, kasi kung gano'n, nagyayabang ka sa Diyos. Pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, we are saved by grace through faith. It's not by works. Hindi nang gawa mo. Libreng regalo to para walang makapagyabang. Imagine kung sa good works lang pala tayo maliligtas. Magyayabangan tayo doon. Sabihin ko, tinulungan ko to charity, kaya ako nandito ngayon. Bawal yun sa langit. Pagyayabang yun eh. Walang kasalanan sa langit. So isa lang ang reason natin kung ba tayo makakapasok sa langit. Dahil sa ginawa ni Jesus
sa cross, binayaran niya yung kasalanan ko at nagtitiwala ako doon. 100%. Di pwedeng 99%, 1% sa'yo. You still trust yourself pag ganun. 100% we trust in Jesus alone for our salvation. Sabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang ibang daan papuntang langit, kundi siya lang. Hindi sinabi doon na, I am the way, I am the only way, and si King din ang daan. Hindi. No? So we are saved, not because we are good, but because He is good, kind, and rich in mercy. Okay? So, this is, katulad sinabi ko, every 1 second, may namamatay. Hindi nyo alam. Baka paglabas nyo dyan, masagasaan kayo. We don't know. Only God knows. Okay? Siya lang nakakaalam. Hebrews 9:27, after death comes judgment. Pag namatay kayo, pak, yun na yun. Wala nang second chance. No? So, I pray na pag-isipan nyo yung pinag-usapan natin ngayon. No? Just look. Pakinggan nyo yung tone of voice ko. Hindi ako magsasayang ng oras sa kasinungalingan. Sa tingin ko kasinungalingan. No? Ito yung nakasulat sa Biblia. And the Bible is the Word of God. And we don't know kung kailan tayo mamamatay. Alam ko bata pa kayo, but maganda alam natin kung sino yung pinapaniwalaan natin. No? Kung ano yung reason kung paano tayo maliligtas. Hindi sa sarili natin, kundi dahil kay Jesus Christ lang. Clear po ba? May question po ba kayo? Nalilito? Anything? You can ask me. Bago tayo, again, paano natin matatanggap yun? Repent. Repent is, ibig sabihin po nun, hindi yun nagsasorry ka. Repent means, ina-acknowledge mo na ikaw ay makasalanan at madumi. At kailangan mo ng tagapagligtas. Si Jesus yun. Sabi sa Bible, gano'n tayo kadumi? Yung lagayan ng regla. Gano'n tayo kadumi. Sa harapan ng Diyos. Dahil sa kasalanan natin. Kailangan may maglinis sa atin. Si Jesus lang ang makakapaglinis sa atin. Okay? So, you can do that. Kahit ngayon sa puso nyo. Sabi sa Bible, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag niyong tigasan ang puso ninyo. Dahil naririnig kayo ng Diyos, kung ginagawa niyo yung repentance ngayon sa puso nyo, naririnig niya kayo. Kahit yung, sabi sa Bible, kahit yung buhok nyo sa ulo, bilang niya. So this is a sense of urgency. You can repent sa puso nyo, naririnig kayo ng Diyos, alam niya yan. Sabihin nyo lang, Lord, tinataas ko lahat ng sikretong kasalanan ko. Ako'y madumi, ako'y makasalanan. Kailangan kita bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Dahil hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa tiyak na kamatayan, which is yung impyerno. Kayo mahiya dahil yan, ang number 1 deception ni Satan. Mahiya kayo pag sa salita ng Diyos. Look around you. Lahat yan mawawala. Ang tanong, saan kayo pupunta after? Hindi to aksidente. This is a divine encounter. Na nagkausap-usap tayo dito. Nagkaharap-harap tayo dito. And I'm grateful na nilaan nyo yung saglit na oras ninyo. No? Kasi nakakapaglaan nga tayo ng 8 hours a day sa social media. Pero sa salita ng Diyos, wala. Pero ngayon tinanggap nyo, this is not an accident. So, alam nyo na yung repentance, repent. Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Maliligtas ka daw. If you confess with your mouth, siya ang iyong Panginoon tagapagligtas, at nagrepent ka, truly, genuine, tunay na repentance, sabi doon, you will be saved. Sa langit, sabi sa Revelation, verse 21, no tears in our eyes. Di na tayo makakaramdam ng pain, ng sorrow, especially no death. Hindi na kayo mag-overthink. Yun na isipin yung mga problema nyo sa school. Yun, wala lahat. Sobrang ganda. Yun ang binibigay sa atin ng Diyos. And maraming tao, matigas ang puso, tinatanggihan nila. Yun yung nangyari sa rich man and Lazarus, doon sa rich man. Katulad niya, wala ng second chance. So I hope that's clear. Thank you so much. If you have any questions, feel free to ask me.